Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagan sa programa Balita, Issue kag iban pa. Miyerkules, Nobyembre 12, 2025. Talos kita sa inyong regular anchorman JB Herba, sinang inyong alagaan Joseph Paul Nobles sa Tarong City. Lulupod kita tutong alas 6 sa aga, diri lang sa Radyo Pilipinas. Sa ating pagpangalagan, gusto tayo ng pagbisita ni OCD 6 Director Raul Fernandez sa probinsya ng Capiz. Prior siring duwa ka bagyo, no? Bagyo Tino kag Bagyo Uwan. Hindi man ni basta-basta ang halit nga ginabilin sang wala untat nga pag-ulan dira sa bahin sang Rojas City, Capiz. So may pila ka mga LGUs man nga ginbisitahan si Director Raul Fernandez. So may kantanan sina bisita sang OCD, ano pang mga pwede nilang mabulig, ano kung maka-istorya ang OCD sa mga local government units, makuha nila no ining mga kinahanglan at sila mismo ang maka-facilitate. Sa na-mention natin sa nagsigan or kahapon, no, may mga assistance nga pwede makuha ang mga naapektuhan nga residente kaysa data nga nakuha naton 36,000 na ka mga pamilya na apektuhan sang Bagyo Uwan. Wala pa ning Bagyo Tino. Pero ari lang masiling ko sa inyo, no, may ara nga mga residente nga naapektuhan sang Bagyo Tino nga naapektuhan man sang Bagyo Uwan. So paano ina, no? Paano bala ang panghatag sang bulig? Amo man ina ang aton nga hibaloon. May mga nakita kita diri nga nag-viral subuman sa social media ining ginaligar balang payout isa ka barangay sa syudad sa Iloilo nga imbes nga 10,000 na ayuda ang mabaton na bunginan na lang, nanimo na lang 2,000. So tito hindi namin out. Ginalawag pa lang may ang imong ayuda, may cut. About ito hindi gidi na mabaton sa mga kontribanta. Yogit may mga nagareklamo, nagapangisog. Ako magreklamo. Kantanan sina no kauntang detalye sina sa report ni Marian Grace Eranieta. Kung di baluon ta sa DSWD, ano ang makuha ang reaksyon nila, statement nila sini. Hindi sila natunggal ng siya sila patikayon sa payout.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, maayong aga. Maayong aga, Paul. Nagpaandam ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa tanan nato no nga mga kauturan nga ti magbantay sa mga individual o kon grupo nga nagapangayo o kon nagabuhin sang assistance to individuals in crisis situation o kon ang ginatawag naton Paul nga AX nga ginahatag sa mga benepisyaryo. So no diri po no sa aton nga DSWD6 tandaan no sa mga kauturan nato dira ang AX ginahatag ini sa mga kwalipikado naton nga mga individual nga may ginapangatuba nga krisis or yara Paul no sa crisis situation. Hindi pwede Paul sunod diri no sa aton nga DSWD nga buhinan o kun nga ambag ani mo kaina Paul nga dapat wala sangkat. Namo na ang gina-emphasize no sang aton nga DSWD6 kiti ang ini Paul no ang AX naton ginahatag naton sa mga benepisyaryo nga yara sa krisis. Di ano na lang ang purpose suno man diri no sa DSWD kung buhinan mo ini o kung may cut instead nga magamit no sa mga benepisyaryo para nga ti makaumpisa sila para nga ti makabakal no sa kinahanglanon nila. What's the purpose kung may cut ini? Suno pag diri no sa aton nga DSWD6 hindi pwede buhinan o kung kuhaan ang bulig nga mabaton sang mga benepisyaryo bisan sino. Buot sa lingan Paul, even gani ang mga DSWD personnel or staff naton ginabawalan ini Paul nga mag-cut no or magkuha sa kwarta nga ginabaton or sa benefits nga mabaton no sang aton nga mga benepisyaryo. Suno pag diri no sa DSWD6 magabantay kag hindi magpatunto sa mga nagapangayo sang part or bahin sang bulig nga ila mabaton sa mga kauturan nato no nga ti naka-experience no nga may cut o kung ginaplano nga kuhaan ang ila dira nga AX. Sunod din sa DSWD6 magpakig-angot no kag i-report gilayon sa aton nga regional office or sa sinuman nga DSWD staff ang or diin ini nagluntad ang pagkat or diin nga area no ang lugar or diin nga area Paul no may ara sang cut sa aton nga mga kauturan para nga ti gilayon maimbestigahan and at the same time no maaksyonan sang husto sang aton nga DSWD6 Paul. Yan may may nakalabot na nga information o kon report sa DSWD may kaantanan sini mga nagalapta no sa social media nga may cut ang nabato nila nga ayuda. Yes. Sa aton Paul no nga group chat no with DSWD staff nakapamangkot man nga kita diri no isa sa mga reporters no diri sa aton nakapamangkot kung bala may ara nga ginfile nga report so diri no sa aton nga information officer sang DSWD6 Samantha Feli Ligaste sa karon Paul naga-coordinate pa no ang staff naton sa field if may ara nga nabato no and then once nga may ara nga nabato gina-forward gini gilayon sa regional office. So later on Paul no bantayan man ang aton nga interview with Ma'am Teresa Faliligaste no sa aton nga programa sa Balita Sosyal kung bala may ara na sila nabaton nga complaint kiti ambagan nimo kaina Paul na galapta ini bisa social media. Kag mind you Paul no ini ang first time nga ti nakabasa kita o kung may nagalaga no nga mga information. Actually kapila na ini ka beses no nga nagpaandaman ang aton nga DSWD sulit-sulit nga sa tanan Paul. Actually hindi lang applicable no sa AX but sa tanan nga mga programa sa DSWD dapat wala cut ang mabaton sang aton nga mga benepisyaryo. May ayhan yan ang luyag taman nga mahibaluan sini kon anong mangin liability no sang sining mga naga himo sa sining mga modus nga ti gid apektado gid ang mga kauturan ta kay balaan mo yan sakto nang na-mention mo nga ti dapat ang mga makabaton ng sini ang mga kwalipikado nga individual hindi ni basta-basta ang ginagyan nila para lang makakuha sang ayuda may mga gina-process na sila nga papers, may interview, may assessment before i-release ang pondo. Tapos pagbaton mo sa kwarta, makatan pa. So, ang gusto natin may baluan, ano mangin liability sining mga naghimo sa mutos. Yes. Sa mga previous natin, Paul, nga interviews, no, sa aton man nga staff sang DSWD6. Actually, Paul, may ara na sadto, no, nga mga kakadakpan man, nga mga individual, and even gani, Paul, no, hambal sang aton man nga DSWD, magapasaka ini sila sang kaso
for those nga ma-identify. That's why, Paul, ang aton man gina-encourage no sa mga kauturan naton, hindi lang basta-basta nga mag-report no. Kapag tapos report pabayaan na lang dayon. Kinahanglan nga tapuson nila kumbaga ang proseso, ano ang mga information nga kinahanglan nun sa ating nga DSWD para nga ti masampulan. So last time, Paul, may na-interview kita for the past sa mga previous years naton, Paul, no, may ara ini sila nga gakadakpan kag ini, Paul, no, warn sa liwat no ang aton nga mga beneficiaryo nga dapat hindi sila maghatag kag wala sila kumbaga hindi sila mandated nga maghatag sang cut or percentage sang ila mabaton pareha sakto inapol no may ara sadto nga gakadakpan na aton nga DSWD kag sunod diri sa ila, Paul, no, may ara ini sang kaso nga ipasaka sa ila pero as to pila sila, Paul, isa ina no sa mga i-verify nato no or pangayuan nato sang data kung sa mga previous years na-file gid man sa korte ang kaso, Paul. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Marian Grace Reniata, balita sa Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Naluoy kita no sa mga benepisaryo nga hindi ni basta-basta man ang ilang nga ginahikot antes sila makakuha sang ayuda tapos mabuhinan lang. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga nabasa naton subong sa social media, 2,000 lang assistance tapos 2,000 lang ang mabaton sang beneficiaryo tapos ang 8,000 nagakanto sa isa ka individual. Hindi lang kita na mag-divulge ang dugang ang mga detalye kaya gina-investigahan pa ini sa DSWD. Pero masubo ini nga mga balita nga nagatuhaw kay ang rason nga ang may mga amo ni nga payout ini para nga buligan ang mga residente nga ara sa krisis. Di magsiling kita nga krisis, hindi ni basta-basta ang gina-experiencehan nila. Problema sa gasta-galastuhan nila sa mga masakit sa ilang mga himata. Ang isa dira kung may mga kinahanglan pagid nga dugang no medical expenses gid diri gid permi nagkakadalma ng mga tao mga maintenance nila although may yakap naman subong ang PhilHealth pero may mga gina-process pa ata ang PhilHealth para nga mag kay ang sa service provider may mga facilities na nga bukas para sa mga check-up pero ang mga bulong bala kundi kundi kita magsala gina-process pa ni one time may ginpadulungan kitang service provider o kung yakap facility sa probinsya ng Guimaras. In-explain sa aton nilang ginahikot pa nila para nga ang ilang facility may pharmacy man sila. So but silingon kung may reseta ang doktor dira sa yakap facility, dira man kwaon sa pharmacy. Pero hindi man nga kung yakap facility ka may pharmacy ka man, pwede man nga facility lang imo wala ka sang pharmacy. So amo pa na ang makabulig-bulig no sa mga residente naton kiti ang iban sa mga nakita nato nagapangayo sila bulig para sa maintenance nila kiti haluson gani sila magkabakal sang bugas haluson gani sila makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw may mga maintenance sila so amo na nga nagapangayo sila sa Department of Social Welfare and Development kung makita mo lang ang tawo kung ano kadamo ang nagapangayo sang bulig maluoy ka sa ila iban haluson na gani makalakat ang iban, gina-wheelchair na lang. Pero nagkakadto sa opisina sa DSWD para magpangayo. Pero may mga payouts pagid yan, no? Na makabulig-bulig man sa aton ng mga residente. Imagine na, 10,000 ang nakakat yan ako pa sa beneficiaryo. Hindi ka bala maluoy sina. So muna nga nagapati kita nga masampulan gini sa mga taga DSWD. Kag dapat hindi na ni masulit. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kung nadumduman nyo sang pandemic, ang sa SAP bala, ang sa Social Amelioration Program bala, 6,000 to ang ayuda. Galing iti nang issue to, kaya ang iban
wala nadala, ang iba nadala tungod kay parente ni kapitan, ang iban amo ni damo gito ya sang issue ya. May mga nag-issue nga hindi to sapa. Ang iban na tawag nila nga sapsap. Radyo Pilipinas. Tutuod na yan, damo gid reklamo may araman niya nga mga kapitan ngati ang gusto nila matabo nga para tanan bala matagaan. May isa nga mabaton 6,000 na to ang mga hindi makabaton pang tagaan. Hindi man to pwede. Hindi man to pwede. Gin-emphasize to sang taga DSWD. Radyo Pilipinas. Galing sa mga masunod pagit ng mga ang mga hatagay sang ayuda. Amo to yung manami kay halos tanan to yan nakabato na dutig 1,000 kada individual. Radyo Pilipinas. Kung ara ka sa enhanced kung ang imo lugar na paidalom sa enhanced community quarantine. So muna ang pundo bala no nga para kung tani sa nagakinahanglan ihatag tagid sa nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 25 minutos magaligat sa takna ng alas 9 sa aga. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik makaupod ta ang aton nga bisita from Office of Civil Defense Region 6. Magabalik lang ang balita issue kag iban pa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nagpo Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostemo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag mo munang pumalaot. Safe with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo.
May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And magandang araw. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Boy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag rin magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591.
Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, calamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Ang sarap dito ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Tumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumit-sit ay bang-bang-bang. Ang sumipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritang kundi dalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritang kundi dalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the pendant pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 37 minutos magaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Saka breaking news lang mga kauturan, ang University of San Agustin Extension Campus amo ni ang ilang campus dira sa Sambag-Haro. Amo ni ang mga dira nag-eskwela ang elementary, junior high, kag senior high sa barangay Sambag-Haro. Gin-confirm sa aton sa Iloilo City Police Office na may bomb threat. So ay gini ang kakatakaan ng mga pangsasko, no? Dapat gin siniya masampulan gini yung nagapangsasko. Pero ano bala, nagapapuhag bala. Paon pa karon ng detalye sina, no? This time magakuha kita sa report update sa clearing operation sa mga structures, no? Hira sa sagwa sa mga
mga public markets nato diri sa syudad sa Iloilo kay nagbukas na ining duha ka dalagko nga merkado sa syudad sa Iloilo. Mao ta detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala na sa daw halos 80-90% sa mga pwesto sa palibot sang duha ka mga merkado publiko sa syudad sa Iloilo nga ginbuksan. Ang tubod naton ining Iloilo Terminal Market kag Central Market nga ginapang demolish na no ining mga kiosko sa higad sang dalan. Sa aton nga nabisitahan diri sa bahin sang Iloilo Central Market sa atubang sang Maria Clara statue sa may atubang sang University of Iloilo nga sa karon mahawa na ang dalan diri sa may area sang dalan Rizal sa Iloilo Terminal Market naman talulupang doon man ang tama kahawan nga area sang porsyon sang dalan Mabini corner Rizal sa diin nga halin sa 1 lane sa una yara na sa 4 lanes ang pwede nga ma-utilize sa aton siniya nga mga motorista apang suno sa aton sini pagpakigangot sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office law man ang pagpatuman sang no parking zone sa palibot sang duha ka mga merkado kag target nga mabuksan ang rooftop parking area sa maabot nga November 28. Subong nagapasulod na kita sa holiday season ang aton sini nga ICT TMO pagi sa kay traffic consultant Raymond Harobilla nag-propose sila sang pila ka mga rekomendasyon sang adjustment sa mga identified choke points naman niya nga ginalauman ang heavy traffic especially subong rush season kay damo na suno siya na monitor nila nga nagapasulod ng mga salakyan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo kag 50% sa nagasulod diri nga salakyan halin iya sa probinsya kag ini ang ginalauman nga magasigi-sigi hasta sa maabot nga bulan sang Disyembre. Suno kay Engineer Raymond Harobilla pila sa mga luyag nila nga himuon nga intervensyon ang pag-adjust sang oras o kun ang minuto sang mga traffic lights naton sa mga identified intersection sa syudad sang Iloilo kag pag-deploy sang mga traffic personnel sa mga crucial areas sa all. So subong talalupang doon kid ang paghawan kag sige-sige ang clearing operation sang Central Market kag sang Iloilo Terminal Market. Kung makita nimo sa aton sini nga mga litrato dako gid ang improvement ang sa kilid sang Robinsons area sa may dalan Mabini kag sa corner dalan De Leon o kung G De Leon sa area sang Iloilo Terminal Market Mall. Makita mo nel manami na gid ang mga markets nato no mas ma-appreciate mo kay wala na ining mga structures ba lang gina-plastar sang gina-construct pa. Mas ma-appreciate sang aton nga mga kauturan ang katahom sa mga merkado publiko kag mas nakita naton nakapila ka beses kita nga makasulod malapad kag mas panibag-o naman nga experience sa aton nga mga market goers. So ang pila sa mga challenges subong Paul no may mga sikat nga mga kalan-an, alasalan kag amo ning ginapangita sa aton sining mga kauturan kay part na sang demolish subong ang mga identified areas kag ginapangita kun diin sila kay ang mga customer halimbawa mamatsoy kag ginapangita nila kun diin ang mga batsuyan. So subong ara sa adjustment period kag challenging man ini no sa pagpangita especially sa mga kalan-an nga mga identified nga di nagtatak na bala sa passport sa Tinel, speaking of batchoy din ini sila nakaplastar daw ara sa may area sa sulod sang Central Market no may ara na dira sa bahin sang super kung tanawon mo da ang pagpasunod sang area sa dalom ang mga perishable isda karne second floor mga prutasan utan kag sa third floor ang mga kalan-an. Pero ang santo sa aton sini nga pagpakigangot sa pila ka mga nagpanag-iya sang kalan-an nga ti daw bawal ang aktual nga lutuay o kung sugba-sugba sa sulod sang mall. Ang daw allowed lang gid subong is dapat ang imong nga linuto halin sa luto nga daan. Dalon sa sulod ang guaido food court type na. Pero ang mga batchoy okay lang man yan. Di may yara sing siguro may mga areas no nga identified nga ti malapit sa exhaust o kung kasubong sina kay ti balanta nga Central Market namo ginadaya sang sang batsuyan sa mga nagliligad kag bisan kita gani challenging pa kundi ta kan tol kundi subong tungod sa mga adjustments
Kay ti ano pa mo, bag-o pa lang no, sobra pa lang isak semana ang ining pag-transfer sa aton sila ang mga vendor. So ilang napakita naton kanina no, intersection sa Dalan de Leon kag Mabini so, sa tubang sa una sang Comelec amo na area. Okay. So amo na nasubong ang bag-o niya nga nawong no sang sining aton sining Iloilo Terminal Market kag ara ginadreya ang presensya sa aton ng mga traffic aids sa sining mga tinihon. Naistoryahan taman nilang pagkaon no, batsoy ti ang batsoy ara man sa sulod. Ang isa pagget nga masami gid niya ginapadulungan sa aton nga mga kauturan bisan gani kita no, dira kita gabakal ang litsona ni Rawit. No, isa man ni sa ginapangita sa aton nga mga kauturan ano ni nagupod sila or nagpangita. Mayara kita sang impormasyon nga nabaton although nami gid kun makadtuan taliwat no kag matultulan mo gid ang ilang lugar. Okay. Kay mayara sing impormasyon nga daw nag-change location sila. Okay. Pero guro nearby lang sa gyapon dari sa may area sang Central Market kay isa gid na sa ginapadulungan kag subong nga manog sulod ang Christmas parties. Sigurado gid na yan. Damo gid ang mga damo gid ang mga nagapangita kag naga-order sa ila sang ila nga mga native lechon manok kag iban pa nga sulog bahon Paul. Nel, madamo gid nga salamat. Man madulong aton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mas ma-appreciate na pagid ang katahom sa duha ka merkado publiko diri sa syudad kay amat-amat na gid nga nahawanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 45 minutos magaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Okay. So sa aton nga mga kultura no nagakawa lang kita sang update sa sining bomb threat dira sa area sang Sambagharo kay aga pa na puhag dira ang University of San Agustin Extension Campus. Mga kabiyanan, si President Ferdinand Marcos Jr. pangunahan ng launching sang Oplan kontra Baha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations. Ara si President Ferdinand Marcos sa Balihatar Creek sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Led by Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, local government units ug private sector partners, ang programa nakatutok sa regular nga pagkakasa mga debris kag basura sa mga waterways kag drainage system. It also ensures proper functioning and efficiency sang pumping stations to reduce flooding sa mga low-lying areas. It covers 142. Okay, ipasulod na to nanay ang mensahe ni President Bongbong Marcos sa sining event no dira sa NCR. Hanggang patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon nito na pagtinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership
upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, ay silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin ng trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, nung nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kagad dahil siyempre ayaw nila ng baha. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit ng national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico. Ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga, hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment nito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2008? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman sa equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water
upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Okay? So, maraming salamat. Funding ng no water. Funding ng no water. For funding ng project no water. Yeah, it's funded. Yeah, it's not funded. Inyong nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pa-interview no sa mga katapos ng media. Ang tanan no sa pagbisita niya no sa isang proyekto dira sa bahin sa Paranaque. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita papatunaton sa masunod edisyon sa programa Balita Issue kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.